Si Marina Trapentatuanos ay isa sa iilang babaeng mangingisda sa baryo ng Talabahan, Capiz. Tahimik ang buhay niya, nakatuon sa pangingisda at sa pag-aalaga sa kanyang pamangkin. Alam niya ang galaw ng dagat, ang pag-ikot ng hangin, at ang mga palatandaang hindi nababasa ng mga bagong salinlahi. Ngunit isang madaling araw, may nahuli siya na hindi dapat nadadampi sa lambat ng tao. Karaniwan, ang mga huli niya ay galunggong, tambakol o pusit. Pero nang hilahin niya ang lambat, naramdaman niyang mabigat ito. Hindi mabigat na parang puno ng isda, mabigat na parang humihinga. Nang umangat ang lambat, muntik siyang mapaatras. Sa loob, nakapulupot ang isang nilalang na hindi niya inakala na totoo. Isang babae mula bewang paitaas, may balat na kumikislap na parang perlas at buntot na kulay turkesa. Hindi ito kahawig ng mga imaheng nakikita sa libro. Ang mga mata nito ay sobrang dilaw at ang mga kuko ay mahahaba, halos parang pangil ng pating. At ang pinaka nakakakilabot, nakatingin ito diretso kay Marina, parang kilala siya. Huwag kang lalapit," bulong ni Marina, nanginginig. Ngunit hindi lumaban ang sirena. Tahimik lang ito, namimilipit na parang may sakit. Ipinatawag niya ang dalawang kasama niyang babae sa bangka, sina Lira at Nanding. "Hindi natin pwedeng ibenta to sa palengke," sabi ni Marina. "Tignan mo yang mata." "Hindi yan pangkaraniwan," sagot ni Lira, lumalayo. Pero bago pa sila makapagdesisyon, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Umalon ang dagat ng hindi normal para sa oras na iyon. At mula sa malayo, ang liwanag ng araw ay unti-unting nagkulay abo, parang may nagagalit. "Marina," sabi ni Nanding, "huwag mo nang hawakan yan. Ibalik natin sa dagat." Tumango si Marina. Pero nang subukan niyang itulak ang lambat pabalik sa tubig, dumukwang ang sirena at hinawakan ang braso niya. Mahigpit, malamig, at parang desperado. "Hindi ako pwedeng bumalik ngayon," bulong ng sirena. Ang boses ay parang dalawang tinig na nagsasabay. "May humahabol sa akin." Pagbalik nila sa baryo, nagsimula ang problema. Una, may 3 bangka ang natagpo ang baligtad sa tabing dagat na walang dahilan. Pangalawa, may 3 bata na biglang nawala ng walang bakas. At pangatlo, tuwing hating gabi, may naririnig ang mga tao na parang pag-iyak mula sa dagat. Hindi iyak ng tao, hindi rin huni ng hayop. Isang malinaw na paghikbi ng nilalang na naghahanap, at halos lahat ng tunog ay patungo sa bahay ni Marina. "Marina," sabi ng kapitana ng baryo, "umamin ka. May ginawa ka ba sa dagat?" Umiling si Marina, pero alam niyang hindi ganap na totoo ang sagot niya dahil hawak niya ang nilalang na pinaniniwala ang sanhi ng sumpa. Dinala niya ang sirena sa isang lumang kubo malapit sa gubat. Nang gabing iyon, kinausap niya ito. "Sabihin mo ang totoo. Anong kinalaman mo sa mga nawawala?" Tumingin ang sirena, mabagal ang paghinga. "Huwag mo silang saktan," sabi niya. "Hindi ko sila kinuha." Sino ang kumukuha sa kanila?" "Ang mga kapatid ko." Nanlamig si Marina. "Bakit nila ginagawa yon?" "Dahil inalis mo ako sa dagat. At ako ang pinakamatanda sa amin. Hanggat hindi ako nakakabalik, sila ang maghahanap ng paraan para hilahin ang mga taong mahalaga sa'yo." "Mahahalaga sa akin?" "Mga bata, mga babae, mga may dugo na malakas." Tumayo si Marina, halos mawala ng hininga. "Kasalanan ko ba ang lahat ng ito?" Tumingala ang sirena. "Hindi mo kasalanan na ako ang nadagit mo. Ngunit kasalanan mong hindi mo ako ibinalik. Pero ayaw mong bumalik. Dahil babalik ako bilang alipin, may nagtatakda sa amin kung sino ang dapat mabuhay at mamatay sa dagat. At ako ang susunod nilang aaniin." Umupo si Marina sa gilid, nag-iisip. Kung ibabalik kita, titigil ba sila? Tama.
Ngunit kailangan mong gawin ito sa oras na sila ay dumating. Hindi ka pwede mag-isa. Kinabukasan, kumalat ang balita. May 4 na kabataang babae na hindi nakauwi mula sa ilog. Ang buong baryo ay tumawag kay Marina. Nasa iyo ang dahilan. Ayusin mo ang sumpa. Pinilit niyang manatiling matatag. Kailangan niyong sumama sa akin. Wika niya sa mga kababaihan. Walang makakapigil sa mga sirena kung ako lang mag-isa. Nagtipon ang 12 babae at 4 na mangingisdang may lampara. Dinala nila ang sirena sa tabing dagat noong madaling araw, kung kailan humihina ang alon, ngunit malakas ang anino. Nang papalapit sila sa tubig, nagsimulang gumalaw ang dagat. May mga aninong lumilitaw sa ilalim ng alon. Payat, mahaba ang buhok, may matang kumikislap. Sila ang mga kapatid. Hinarap sila ni Marina. Narito ang hinahanap ninyo. Sabi niya, tinutulak ang sirena sa tubig. Ngunit bago ito tuluyang makabalik, tumingin ang nilalang kay Marina. Salamat, wika niya. Hindi ka namin kakalimutan. At sa sandaling makabalik ang buntot nito sa ilalim ng alon, tumigil ang kakaibang galaw ng dagat. Ang mga anino ay naglaho at ang mga nawawalang bata ay natagpuan sa pampang. Ligtas, natutulog, walang bakas ng sugat. Simula noon naging kakaiba ang buhay ni Marina. Tuwing gabi, may naririnig siyang malumanay na awit mula sa dagat. Hindi nakakatakot, hindi nakakasakit, isang paalala at isang babala. Dahil minsan kapag lumalakad siya sa tabing dagat, may nakikitang bakas ng buntot sa buhangin, nakaturo palayo sa baryo, at minsan naman, nakaturo papunta sa bahay niya.